Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Ang Iglesia ni Cristo ang dakong pinili ng Diyos kung saan maisasagawa ng tao ang paglilingkod na pinagiging dapat niya. Napag-aralan natin sa nakaraan na hindi lahat ng paglilingkod at pagsamba na iniuukol ng tao sa Diyos at sa Panginoong Kristo ay tinatanggap nila. Hindi pumapayag ang Diyos na sambahin at paglingkuran siya sa anumang paraan at saan mang dakong ibigin ng tao. Nakasulat yan sa Deuteronomio 12:4 hanggang 6. Ang mga paglilingkod at pagsamba na salig lamang sa mga aral at utos ng tao ay walang kabuluhan o walang halaga sa paningin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Kaya dapat nating tiyakin na ang paglilingkod na iniuukol natin sa Diyos ay sang-ayon sa kanyang kalooban upang tanggapin at pahalagahan niya. Yan tayo sa unang bilang. Ano ang kalooban ng Diyos na dapat matupad ng lahat ng tao upang ang kanilang mga paglilingkod ay tanggapin at pahalagahan niya? Basahin natin ang sagot. Kalooban ng Diyos na tipunin ang lahat kay Kristo, ito ang kanyang minagaling at ipinasya niya sa kanya rin. Anong kalooban ng Diyos sa lahat ng tao upang magkaroon ng kabuluhan ang paglilingkod? Kalooban ng Diyos na tipunin o pagsamasamahin ang lahat kay Kristo. Malibang matupad ng tao ang kaloobang ito ng Diyos, ang lahat ng sakripisyo na iuukol niya sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos ay mawawala ng kabuluhan sapagkat hindi pagiging dapatin ng Diyos, gaano man ito kalaki. Diyan tayo sa ikalawang bilang. Bakit dapat munang matipon ang lahat ng tao kay Kristo bago magkaroon ng kabuluhan ang paglilingkod at pagsamba na iuukol sa Diyos? Ito sagot, na sa Kanya, tumutukoy sa Panginoong Kristo, ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya pala dapat matipon ang lahat sa Panginoong Kristo para magkaroon ng kabuluhan ng paglilingkod at pagsamba sapagkat na kay Kristo ang katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng biyaya ng Panginoon Diyos. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Bakit kailangan ng lahat ng tao ng katubusan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Ito sagot. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan o sa mga kasalanan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ang mga natubos lamang o nalinis sa mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo ang may karapatang makapaglingkod sa Diyos na buhay. Yan tayo sa kasunod na bilang. Hindi ba't ang lahat ng tao ay may karapatang maglingkod sa Diyos? Hindi ba't katutubong pananagutan ng lahat na maglingkod sa Diyos na lumalang? Basahin natin ang sagot. Sinabi ng Biblia na, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ano nangyari sa kaugnayan ng tao sa Diyos? Nalagot dahil sa kasalanan. Mula noon, ang tao ay nahulog sa kasalanan, ay ikinubli ng Diyos ang kanyang mukha sa mga tao. Ayaw na niyang makinig. Oot makatatawag, makapananalangin pa rin ang tao sa Diyos, pero hindi makikinig ang Diyos. Bakit? Sapagkat merong kasalanang namamagitan, dapat mapatawad.
dapat maalis yun. Nagsisilbing pader sa pagitan ng Diyos at ng mga tao yung mga kasalanan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang naging pagtuturing ng Diyos sa tao na nahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan? Ito sagot. Dahil sa mga gawang masasama o kasalanan, itinuring ng Diyos ang tao na kaaway niya. Napakalaki ng pinsalang na idulot sa tao ng kasalanan. Hindi lang nahiwalay sa Diyos, itinuring ng Diyos ang taong nagkasala na kaaway niya. Hindi makaaasa ang tao. Natatanggapin ng Diyos ang kanyang paglilingkod sapagkat nahiwalay siya at itinuturing ng Diyos na kaaway siya dahil sa kanyang mga kasalanan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinakda ng Diyos na mangyayari sa mga itinuturing niyang kaaway? Ito sagot. Isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Pagka itinuring tayo ng Diyos na kaaway niya, dahil sa ating kasalanan, ay ibubulid tayo sa apoy. Sapagkat nakataan sa apoy ang itinuturing ng Diyos na kaaway. Na ang tinutukoy na apoy, yung dagat-dagat na apoy sa araw ng paghukom. Gayunpaman, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya ibig na ang mga taong nilalang niya ay humantong o humangga na lang sa kapahamakan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo, bilang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Nakasulat yan sa unang Juan 2:2. Sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, nagkaroon ng tao ng pagkakataon upang matubos at mapatawad sa mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit niloob ng Diyos na ang lahat ng tao ay matipon o magsama-sama sa ating Panginoong Hesukristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Paano matutupad ng mga tao ang kalooban ng Diyos na matipon sa ating Panginoong Hesukristo? Ito sagot. Dapat pumayag ang tao na mapasailalim siya sa isang pangulo, walang iba kundi si Kristo. Gusto nating matupad ang kalooban ng Diyos na maging kay Kristo tayo, pumayag tayo na mapasailalim ng ating Panginoong Kristo bilang ating Pangulo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Alin ba ang pinangunguluhan ng Panginoong Kristo? Ito sagot, si Kristo ang ulo ng kanyang katawan, ang Iglesia. Inihandog ni Kristo ang kanyang buhay para sa Iglesia sapagkat ito ang ililigtas niya. Napakahalaga ng Iglesia. Sapagkat yung Iglesia na pinangunguluhan ng Panginoong Kristo ang pinaghandugan niya ng kanyang buhay. Hindi po ang lahat ng tao. Yun lamang Iglesia na katawan niya ang pinag-ukulan ng Panginoong Kristo ng mahalagang buhay niya, ang pinaghandugan niya ng kanyang dugo. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Aling iglesia? Ang pinaghandugan ni Kristo ng kanyang mahalagang buhay o ng kanyang dugo? Ito sagot. Ang iglesia ni Kristo ang binili o tinubos ni Kristo ng kanyang dugo. Nakasulat yan sa Gawa 20:28 ng salin ni George M. Lamsa. Iglesia ni Kristo na binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Kristo. Pagka ang tao ay hindi kabilang sa Iglesia ni Kristo, meron bang ibang kaparaanan upang ang tao ay malinis sa kanyang mga kasalanan at makapaglingkod sa Diyos na buhay, maliban sa pagkabuhos ng dugo ng Panginoong Kristo? Ito sagot, basahin natin. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya lang, mapapatawad ang tao sa lahat ng kanyang mga kasalanan
kung matutubos ng dugo ni Kristo ang kanyang kasalanan. Pero para matubos ng dugo ni Kristo ang ating mga kasalanan, dapat kabilang tayo sa iglesia na katawan ng Panginoong Kristo na yon ang kanyang tinubos. Kaya yung mga napaloob sa iglesia ni Kristo mapalad, sapagkat napatawad na ang kanilang mga kasalanan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Gaano katiyak ang kaligtasan ng mga napatawad na sa kasalanan dahil sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Kristo sa kanila. Ito sagot. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Mga kapatid, natiyak natin sa leksyong ito na ang dakong pinili ng Diyos kung saan maisasagawa ng tao ang marapat na paglilingkod sa Kanya ay ang Iglesia ni Kristo. Sa pamamagitan ng iglesyang itinayo o itinatag ng Panginoong Kristo, maisasagawa ng tao ang paglilingkod at pagsamba na pinagiging dapat ng Diyos at ng Panginoong Kristo. At higit sa lahat, sa pamamagitan din ito ay tiyak na matatamo ng tao ang ipinangakong kaligtasan. Ito po ang dahilan. Kaya sa kabila ng di makatarungang pagtitiwalag sa atin ng kasalukuyang mga nangunguna sa iglesia, patuloy nating pinahahalagahan ang ating pagka-iglesia ni Kristo sapagkat lubos nating kinikilala ang kahalagahan nito sa ikapag-iingat natin ang kaugnayan natin sa Diyos at ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos o sa kanyang mga utos ay mapatutunayan natin ang ating pagpapahalaga sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Kaya, gaano man kasama ang mundo, huwag tayong mahikayat na gumawa ng masama. Maiba ang pamumuhay natin bilang mga iglesia ni Kristo. Sapagkat mayroong mga aral ang Diyos na natutunan natin sa sugo na dapat nating tuntunin o lakaran. Kung dumadaan man ang iglesia sa matinding pagsubok dahil sa kasamaan ng kasalukuyang mga tagapanguna, hindi tayo dapat madamay. Panindiganan natin ang tunay nating pananampalataya, ang lubos na pagsunod sa mga aral ng Diyos. Sa susunod nating pagtitipon ay pag-aaralan natin kung paano nagsimula ang Iglesia ni Kristo noong unang siklo. Noong ang ating Panginoong Kristo ay naririto pa sa lupa. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ang Iglesia ni Kristo, ang dakong pinili ng Diyos, kung saan maisasagawa ng tao ang paglilingkod na pinagiging dapat niya. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Salamat po, Ama. Muli kaming nakasamba sa iyo, tumanggap ng iyong mga salita na lalong nagpapatibay ng aming pananampalataya at pagpapahalaga sa aming pagka-iglesia ni Kristo. Ama, maawa ka sa lahat ng mga anak namin, sa mga kabataang ito, na patuloy naming kasamang nagtataguyod ng aming pananampalataya. Lumaki silang nagpapahalaga sa kanilang pagka-iglesia ni Kristo upang kasama ng mga magulang makatiyak sila sa pagtatamo ng pangako mong kaligtasan. Ama, salamat na hiwalay man kami sa iyo dahil sa aming mga kasalanan. Binigyan mo po kami ng pagkakataon para kami matubos at maging dapat sa iyong dakilang pangakong kaligtasan. Ang hiling namin, gawin mo pa kaming mananampalataya, masunurin sa iyong mga kautusan hanggang sa tamuhin namin ang pangako mong kaligtasan.
Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa paghahandog mo sa amin ng iyong mahalagang buhay, sa pagtubos mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo. Kinikilala namin ang kahalagahan ng aming pagka-Iglesia ni Kristo. Pangako namin, Panginoon, lalo naming mamahalin ang Iglesia, pagtatapatan namin ang pagsunod sa iyo at sa mga kalooban ng Ama sa lahat ng sandali ng aming buhay. Umaasa kaming dininig mo po kami, lubos na ipinatawad ang mga kasalanan at pagkukulang namin, pinagpala mo po kaming lahat sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.